Maraming Pinoy ang nagulat matapos madrap ang batang sentrong si Yang Hansen dahil maraming Pinoy ang naniniwalang mas magaling si Kai Sotto kesa dito kay Yang Hansen. Well, kung sa experience lang naman ang pag-uusapan, walang binatbat si Hansen kay Kai Sotto. Mas matagal sa Pro League, may international exposure at mas polish ang skillset ni Kai. Habang si Hansen, naglaro lang sa CBA na nag-average lang ng 16 points, 10 rebounds at halos 2 blocks per game. Habang si Kai Sotto sa NBL, nag-average lang ng 7 points at 4 rebounds sa 2 season niya sa NBL. Pero gumanda naman yan nang mapunta sa Japan. Ang problema, nadali lang ng injury kaya medyo matagal-tagal din nagpahinga sa basketball. Pero to be honest, mas bata, mas athletic at mas explosive ang potential ni Hansen. Samantalang si Kai Sotto, kahit maganda ang development niya ngayon, may mga tanong pa rin regarding sa consistency at aggressiveness niya. Kaya kahit maraming fans ang naniniwalang mas ready si Kai Sotto sa NBA, well, di lang talaga nabigyan ng pagkakataong makakuha ng roster spot si Kai Sotto sa NBA para mapatunayan niya sanang kaya niyang makipagsabayan sa mga best center sa basketball. Pero para sa'yo, kaya bang makipagsabayan ni Kai Sotto sa sentro sa NBA tulad ni Jokic o Giannis? Maraming Pinoy ang nagulat matapos madrap ang batang sentrong si Yang Hansen dahil maraming Pinoy ang naniniwalang mas magaling si Kai Sotto kesa dito kay Yang Hansen. Well, kung sa experience lang naman ang pag-uusapan, walang binatbat si Hansen kay Kai Sotto. Mas matagal sa Pro League, may international exposure at mas polish ang skillset ni Kai. Habang si Hansen, naglaro lang sa CBA na nag-average lang ng 16 points, 10 rebounds at halos 2 blocks per game. Habang si Kai Sotto sa NBL, nag-average lang ng 7 points at 4 rebounds sa 2 season niya sa NBL. Pero gumanda naman yan nang mapunta sa Japan. Ang problema, nadali lang ng injury kaya medyo matagal-tagal din nagpahinga sa basketball. Pero to be honest, mas bata, mas athletic at mas explosive ang potential ni Hansen. Samantalang si Kai Sotto, kahit maganda ang development niya ngayon, may mga tanong pa rin regarding sa consistency at aggressiveness niya. Kaya kahit maraming fans ang naniniwalang mas ready si Kai Sotto sa NBA, well, di lang talaga nabigyan ng pagkakataong makakuha ng roster spot si Kai Sotto sa NBA para mapatunayan niya sanang kaya niyang makipagsabayan sa mga best center sa basketball. Pero para sa'yo, kaya bang makipagsabayan ni Kai Sotto sa sentro sa NBA tulad ni Jokic o Giannis?